everybody, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid, isang makulimlim. Praise God, tayo po ay nakakaranas ng bagyo ngayon pong mga oras na ito, kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay lagi niyang sinasamahan sa mga kalamidad na ating pong pinagdadaanan sa ating buhay. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Well, ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena. Mga kapatid, na sa inyo po ay maghahayag muli ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras. Praise God, sama-sama nating pagbulayan, pag-aralan, at patuloy na ating pong tangkilikin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? So magandang umaga sa ating mga kapatid, Sister Lisa Villarico ng Las Piñas na nakikinig ngayon. Magandang umaga po maging sa inyo pong pamilya at sa iyo pong buong sambahayan. Praise God! At mula naman po sa bansang Canada na sabay pong nanonood ang mag-asawang Israel and Marilu Quinto, isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo sa Canada, kapatid, ha? At kay Chelsea na inyong anak at sa inyong alagang aso na si Teddy. Praise the Lord, hallelujah. Good morning mula po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Brother Lloyd Nebres and family, kay Sister Aida, kina Adrian at kina Leiza, Lloyda at EJ. Mukhang wala kang, hindi kayo nakinig kahapon, Brother Lloyd, hindi ko kayo nakita. Galingan sa naman, pagod ka na ba? Bumabati ng magandang umaga at isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Ningning Moreno Ragasa sa lahat ng mga kapatid. Isang mapagpalang umaga rin si Sister Ning at kayong butihing asawa na si Brother Francis Ragasa at gayon din kay Goku Goten at Gohan at kay Prisha na. Kung sa kanya nananalig sa Diyos walang imposible. At mula sa St. Joseph Casimiro Townhouse, batiin natin ang isang magandang umaga ang ating kapatid, Sister Alice Dacer Durano at sa kaniyang asawa na si Brother Nab Durano at kay David. Hallelujah. From Canada, balikan po natin ang Canada kay Sister Memia Tupasta Pulao. At ganun din sa yung mga kasama dyan, Sister Memia, kina Diana at kina JR at sa yung mga apo. From San Pedro, Laguna, Sister Becky Atendido at Brother Bob Atendido na patuloy din pong sumusubaybay at nanonood sa ating pong programa at walang sawang sumusuporta sa ating pong gawain. Pagpalain po ng Diyos ang inyong sambayhan at ganun din po ang inyong apo na si Ali. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya nalala. Tabayanan po natin ang iba nating mga kapatid. Habang tayo po ay naghihintay sa kanila, patuloy lang po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakasubaybay na. Tulad po nito na si Architect Leo Rosas at ganun din ang kanyang may bahay na Sister Nene Rosas at ang kanyang apo na si John Lee at si Hansel. Purihin ang Diyos. Nais mo ba na mabuhay na mayaman? Ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pong paksa na ating pong tinalakay kahapon po. Ang ating pong paksa tungkol po sa panahon. Ano po? What time is it? Ano pa ba? Ano na ang oras? Praise God. Anong oras na mga kapatid? Praise God. Yun po ang tinalakay natin na may hashtag po na the time is at hand.
Kaya, praise God, ihanda lang po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y matitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalangin. Sa Diyos walang imposible. Gising na mga kapatid. Handa na ninyo ang inyong mga agahan habang nakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos, ha? Praise the Lord! So tayo po'y dadako po sa ating pong pambungad na panalangin, mga kapatid. Muli hilingin po natin ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos na buhay sa kabuuan po ng ating pong gawain, ha? Praise the Lord! Tayo po'y lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos at tayo po ay dudulog sa kanyang banal na trono. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay patuloy pong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sapagkat muli ay pinagkalooban po ninyo kami ng isang panibagong dagdag na araw sa aming buhay. Muli ay minarapat ninyo, Ama, na masilayan po namin ang kagandahan ng mundong ito, O God. Kaya naman sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagdurugtong ng buhay at araw sa amin. Ngayong umagang ito, Panginoon, muli lalapit at dudulog kami sa iyong banal na trono upang maglingkod sa pamamagitan po ng patuloy naming pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Aming hiling at dalangin na minsan pa muli pangunahan po ninyo kami at patuloy, O Diyos, na gabayan at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Hayaan po ninyo ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na maghari sa aming kalagitnaan. Maging bukas nawa ang aming puso at isipan na ito'y tatanggapin po namin bilang pagkaing espiritual na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng kalaguan at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapalang sa amin na iyong ipinagkaloob. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na kami pinroteksyonan po ninyo at sinamahan, Panginoon, at kaya marapat lamang na ang lahat ng ito ay ibalik namin sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang hiling po ng iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon, ay maging karapat-dapat po kami sa paglilingkod sa araw na ito. Kaya naman humihiling po kami, O Diyos, ng paglilinis sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito. At dalangin po namin na marami pa, O Diyos, ang maabot at marating ng iyong mga salita upang sila man, Panginoon, ay mabuksan ang kanilang mga puso at tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay, O Diyos. Sapagkat ito na po, Panginoon, ang panahon na para kami ay gumising, O God, panahon na kami maglinis, panahon, Panginoon Diyos, na kami magbihis ng panibagong bihis na mula sa iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat po. Ngayong umaga, inaangkin po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita, sapagkat ang salita mo'y buhay, O God, at ito'y mabisa, at ito'y nanunuot sa pinaghihiwalayan ng laman at ng buto, at ito'y nakatataho ng nilalaman ng bawat isipan ng tao. Salamat po ngayong umaga, O God, na kami, O Diyos, ay muli sama-samang maglilingkod sa iyo at sama-samang magpupuri at dadakila sa iyong makapangyarihang pangalan. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen
Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning po kay Sister Becky Garcia ng BF Resort at gayon din po sa iyong mga pamangkin kina Kim at kina Mary, Sister Becky. At isang mapagpalang gabi rin po mula sa Canada kay Sister Chiki Nadia. Purihin ang Diyos. Isang magandang gabi dyan sa inyo sa Canada. Ganon din kay Edson at kay Leia at kina Isabel, Nudge at Jed. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa inyo pong sambahayan. Di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupis sa kabutihan mo. Good morning, Brother Francis Ragasa. Natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares ng Sukat, Parañaque, San Antonio, Bali 6. Okay, wag kalilimutan mga kapatid, makipag-engage sa ating pong gawain. Purihin ang Panginoon Diyos, tayo po ay makipagtalakayan at kayo po ay makibahagi po sa ating pong gagawing pag-aaral sa pamamagitan po ng inyo pong mga pagbibigay ng mga komento sa bawat na pag-aaralan po natin. At higit sa lahat mga kapatid, huwag ninyong kalilimutang i-take note, ilista po, isulat po ang lahat ng mga talata, mga puntos na ating pong binabanggit sa ating pong pag-aaral upang sa gayon ay patuloy tayong lumago at umunlad. At para po mangyari po yan mga kapatid ay anuman po yung ating tatanggapin, anuman po yung matututunan po natin, anuman po yung ating mapag-aaralan, ito po ay ating pong i-apply at ating pong itong ipamuhay. Sa gayon po naman ay hindi po mawalan ng kabuluhan ng ating pong mga ginagawang pagsisikap at patuloy na pag-aksaya ng panahon. Praise God sa panonood at pakikinig po ng gawaing ito. At pwede na po tayong mag-host ng watch party. Share po ninyo yung programa sa lahat ng inyong mga kaibigan, sa lahat ng mga kapitbahay po ninyo, katrabaho, ka-FB, o saan mang panig ng inyo pong buhay, o ng inyo pong mga tinatawag po nating mga kakilala po ninyo, ay atin po itong ibahagi ang ating pong gawain. Hallelujah. Good morning kay Sister Lynn Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Ganun din kay Brother Andre Primero. Hallelujah! So tayo po ay magpapasimula na ng ating pong gawain sa umagang ito mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Glory to God! So tayo po ay magbabalik tanaw muna ng kaunti mga kapatid. Ang ating pong pagtatalakay, ang pamagat po ng ating mensahe, What Time Is It? Na may hashtag po na the time is at hand. Praise God. Hallelujah. So kahapon po ay atin pong binalangkas ang ilang mga bagay na dapat po nating tandaan sa ating pong sa ating pong buhay na kung saan ay nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon at tayo po ay nasa mga huling panahon na, gaya po ng ating pong binasa sa Aklat ng Roma Kapitulo 13, talata po ay 11 hanggang 14.
So binanggit ko po ang naunang tatlo. Ang una po mga kapatid, ano pong oras na? Ito na ay oras na para tayo ay gumising sa ating pagkakatulog. Ibig pong sabihin yung sa pagpapawalang bahala po natin sa mga bagay na may kinalaman po sa ating buhay espiritual at ganun din po sa ating pong mga mahal sa buhay, yung pong pagwawalang bahala natin sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ginigising po tayo, ano po, at pagkatapos na tayo magising, ang sinabi rito, it is now time for us to clean up, no? Linisin natin ang ating buhay, alisin na natin yung mga bagay na nakapagpaparumi sa ating pong buhay Kristiyano, sa ating paglakad, sa ating pong kabanalan. Binalangkas po natin at binahagi ko po sa inyo ang tatlong panahon ng kaligtasan. Tayo ay nailigtas, tayo ay ililigtas, at tayo ay maliligtas. Nang ibig pong sabihin nun, dumadaan po tayo sa tinatawag na katuwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. Yan po ang ibig sabihin. Ano po? Nang ibig pong sabihin dito mga kapatid, sa talatang 14 na binanggit natin kahapon, mga kapatid, ay binanggit po doon yung pangalan, binuo po yung pangalang Lord Jesus Christ. Na ang ibig pong sabihin, meron pong ibig sabihin to kung ginamit po yung full title ng Lord Jesus Christ. The Lord means is yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Nang ibig pong sabihin ng Lord means master, no? Ng isang alipin, mga kapatid, na siya po ay paggising niya sa umaga ay hindi po ang mga bagay na pagpapasyahan niya sa kanyang sarili ang kanyang gagawin, kung hindi yung yung iuutos sa kanya ng Panginoon. That is why yung po ang Lord, no? Ang ibig pong sabihin, no, tayo po, pag sinasabi nating Lord, ang ibig pong sabihin nito, ang buhay po natin ay nagpapasakop po tayo sa ating Panginoon at siya po ang dapat na masunod. That is why Jesus said in Luke, no, sa sulat niya kay San Lucas, na sinabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon pero hindi niyo namang ginagawa ang mga iniuutos ko sa inyo? Praise God. And the word Jesus, no, is the pattern of God sa ating pong buhay, no? He lived the perfect pattern of life para maging halimbawa po na tutularan po natin. Ilang beses na natin pong pinag-aralan ang mga bagay na yan na kung saan, kung paano tayo mabubuhay sa pagtulad po na iniwang halimbawa po ng ating Panginoon. Then yung Christ, this is the power of God, no? Christ, He is the power of God to defeat death and can defeat sin in our lives. Praise God, yan po ang tinalakay po natin. Hallelujah! So, there are two ways to put on Jesus na ibihis po natin ang ating Panginoon. We can try it on our own strength and fail, or, praise God, depend on His help to do it through us. No, tayo po ay magtiwala at dumepende sa Kanya, sa Kanyang tulong para ito po ay ganapin niya sa ating buhay. Parang yan ay isang halimbawa na sinabi ko sa inyo, hagdanan at escalator. Ano po? Ano ba ang ating gagamitin? Yung sarili nating lakas. Pagka sarili nating lakas, syempre gagamit tayo ng hagdanan. Pero kung gagamit po tayo ng ibang kapangyarihan, katulad ng escalator, praise God, ay yun po ang ating gagamitin. So, mamimili po tayo. Kaninong lakas ang gagamitin natin? Lakas natin o lakas ng ating Panginoon? So, ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa dalawa pa pong bagay na sinasabing anong oras na. So sinasabi po ng aklat ng Marcos kapitulo 1 talata po ay 15. Ganito po ang mababasa natin. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. So ito ang binabanggit ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga dumating na po yung panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, kaya nga sinasabi niya na ang lahat ay magsisi at sumampalataya sa salita ng Diyos. Yung salitang ebanghelyo, yung pong mabuting balita ng kaligtasan.
So that means, ang ikaapat po ay oras na para tayo ay humayo, mga kapatid. It is time for us to go. Yes! Alalahanin po natin yung Great Commission sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ano ang sabi rito ng talatang ito sa kabanatang 28? At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, humayo kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ang ibig pong sabihin, for us to go, para tayo ay humayo, it means to work. Oras na para gumawa sa ubasan ng Diyos. Oras na para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, mga kapatid. Alalahanin po natin yung binanggit ng Panginoon sa Mateo, kabanatang 9, talatang 35 hanggang 38. Ganito po ang sinabi. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat, nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanang ang aanihin ay marami. Marami. Datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So, maliwanag po, ako at ikaw, kayo na nanonood sa programang ito, ay isa sa mga idinadalangin na maging manggagawa ng Panginoon para sa kanyang ubasan. Dahil marami na po ang aanihin. Excuse me. Subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya nga, palagi kong binibigyan ng diin sa bawat araw na tayo po ay nag-aaral at nanonood, wag na wag ninyong kalilimutang ibabahagi ang gawaing ito. Wag na wag ninyo makakalimutang mag-host ng watch party, dahil isa kayo sa mga tinatawag ng Diyos para humayo, para gumawa sa kanyang ubasan. Bakit po, mga kapatid? Bakit? Hallelujah. Praise God. Sabi po rito sa 2 Korinto, kung bakit, kabanatang 6, talata po ay 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Yan pong dahilan, ngayon na po ang araw. Wag na po tayong magpadili-dili. No po, wag na po tayong mag-aatubili, wag na po tayong magdadalawang isip, wag na tayong magwawalang bahala. Mga kapatid, ang kailangan po natin ay magkaroon po tayo ng damdamin ng pagmamadali. Agaran.
Dahil sinabi ng Panginoon ngayon ng panahong ukol. At binanggit ni Pablo sa Efesos 5:16 na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yan po mga kapatid, ang kadahilanan kung bakit inuutusan tayo ng Diyos humayo. Hallelujah! Praise God! Naalala ko po nung mga panahong kami po ay magkakasama po nila ng aming pong butihing pastor, nung nabubuhay pa si Pastor Prinsipe. Halos nalibot po namin ang buong Pilipinas sa paghayo. Kung saang probinsya kami dinadala at inuutosang humayo ng Panginoon. Yes. Naranasan kong magsalita sa mga public utility na mga transportation, sa jeep, sa bus. Naranasan ko pong mag-share sa pagtupad sa panawagan ng Panginoon. Hallelujah! Lahat ng probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hinahayuan po namin yan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga sinasabi po ng Galatia 6:9 hanggang 10, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimangot. Kaya nga samantalang tayo, pakinggan ninyo, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. May pagkakataon po kayo, mga kapatid. At ito po yung pagkakataon, samantalahin po ninyo. Mga kapatid, na kayo'y magkakaroon ng pagkakataong makahayo, makapag-share. Hindi nyo kailangan umalis sa bahay ninyo. No? Share nyo lang yung program natin. Mag-host lang kayo ng watch party. Natupad na natin ang kalooban ng Diyos. Nakahayo na po tayo. Panahon na. It is now time for us to share the gospel, to preach the good news. Hallelujah! Amen? So, pag sinabi po rito, it's time for us to go, this is the time to work for the kingdom of God. Brothers and sisters, now is the time for you and I, praise God, to work together for the kingdom of God. Now, the question is, paano tayo gagawa o magtatrabaho para sa kanyang kaharian? Magbibigay po ako ng ilang puntos, mga kapatid. Pakinggan po ninyo ito. No, napakahalaga po nito. Una, work fruitfully. Gumawa tayo ng mabunga. Mga kapatid, sumagana tayo sa paggawa sa kaharian ng ating Panginoon. Ang sinabi ng unang Korinto, Kabanatang 15, talata ay 58, ano sabi rito? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makikilos na laging sumasagana. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. See? Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Hindi pagwawalang aksaya yung ginagawa natin. Yung ginagawa ninyo. Akala nyo ba basta lang kayo nag-share? Akala nyo ba basta lang kayo nag-host ng watch party? Akala nyo ba basta lang kayo naghayag ng salita ng Diyos, nagpatotoo, nagbahagi, nag-akay, nag-witness? Akala nyo ba ganun lang yon? Maliwanag po ang sinasabi dito. Hindi walang kabuluhan. Ibig sabihin, mahalaga, importante sa Diyos yung ginagawa natin. Na hindi katulad ng sinasabi ng karamihan, nako, nag-aaksaya lang kayo ng oras dyan sa pakikinig kay Pastor Manny.
Kung ako sa inyo, gugulin nyo na lang yung oras ninyo sa gawaing bahay kaysa nakikinig kayo at nanonood kayo dyan. Ganun po ba? Maliwanag po ang sinabi rito, hindi walang kabuluhan. Alam ng Diyos, importante sa Diyos, yung mga ginagawa po natin para sa Kanyang kaharian. Hindi ho ako mag-aaksaya ng panahon kung ang ginagawa ko'y walang kabuluhan para sa Diyos. Hindi ko sasayangin yung oras ko dito. Hindi ako magpupuyat, mga kapatid, na halos buong araw gumagawa ako ng aking ituturo. Hindi ko gagawin yun kung ito ay walang kabuluhan. Ganon din po dapat ang maging damdamin po natin. Kaya sinasabi po rito, mga kapatid, na tayo ay wag makikilos, tayo ay magpakatibay, laging sumagana. Bakit po? Pakinggan po ninyo, sinabi ng Ikalawang Korinto 9:8. Anong sabi po rito? At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. See? Ang Diyos pa rin ang gagawa para sa atin upang makagawa tayo ng masagana, upang tayo'y magbunga. Kaya importanteng nagbubunga po tayo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, bilang bahagi ng kanyang puno, siya ang puno, tayo ang sanga, at kinakailangan ang sanga na nananatili sa kanyang puno ay nagbubunga ng marami. Amen? Praise the Lord! So work fruitfully. Sumagana tayo sa gawain ng Diyos. Magpakasipag po tayo. Yan po ang ikalawa. Work diligently. Work fruitfully. Number 2, work diligently. Sabi po ng isang sikat na manunulat na si Paul Chappell, pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi, are you still diligently living for God and serving Him? Even in these last days, now is not the time to ease up, but to charge forward and continue living for the Lord. Ang liwanag po ng kanyang sinabi. Are you still diligently living for God? Ha? Nabubuhay pa rin ba tayo na meron po tayong alab? Meron po ba tayong, kumbaga nagsisikap pa rin tayo? Nagsusumipag pa rin ba tayo na mabuhay para sa Diyos at maglingkod sa Kanya kahit na sa mga huling panahon na ito? Sabi niya, hindi ito ang panahon para tayo kumbaga hindi tayo mag-relax, no po? Kundi ito yung panahon na tayo'y magpatuloy, no po, na humayo. Praise God, at mabuhay para sa Kanya. Maging masipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Kawikaan 12:24, ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay maglalagay sa paggatag. Sabi po rito, yung salitang paggatag ay forced labor. And then, Kawikaan 13:4, ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Sasagana yung masipag, yung kaluluwa ng masipag. Praise the Lord. At anong sabi ng Kawikaan 14:23? Anong sabi po dito? May pakinabang sa bawat pagsisikap, pero ang puro salita ay nauuwi sa kakapusan.
Yan po ang sinabi ni Solomon, ha? Malaki daw po ang pakinabang sa bawat pagsisikap. Pero kung puro salita lang tayo, sige po pastor, hahayo kami, sige po pastor, mag-share kami, mag-host kami ng watch party, pero hindi naman natin ginagawa. Anong sabi po dito? Nauuwi sa kakapusan. Mga kapatid, naranasan ko po yan. Nung ako ay nagpakasipag sa gawain ng Panginoon, pinasagana ng Diyos ang aking buhay. Doon sa mga hindi ho nakakaalam, sa mga nanonood po ngayon, praise God, mga kapatid, ang inyong lingkod ay wala pong ibang source of income. Ako po ay umaasa lamang sa allowance na binibigay ng church. At yung allowance na binibigay ng church sa akin po ay kulang pa po sa pambayad ko ng upa ng bahay. Kulang pa. Sa bahay pa lang ho, bayad sa bahay pa lang, kulang na. Kapos na. Magbabayad ka pa ng kuryente. Magbabayad pa ako ng internet na ginagamit ko. Magbabayad pa ako ng Maynilad. Praise God, yung pagkain pa namin, lahat kulang. Kung ninyong iisipin mga kapatid, saan pupunta yung 2,000 allowance kada linggo ni Pastor Manny? 2,000 a week allowance, hindi po sweldo yan, ha. Tatanggalin mo pa yung tithes niyan, yung ikapu niyan. 1/8 na lang. Ang inuupahang bahay ni Pastor, nagkakahalaga ng 10,000. Pero dahil sa kasipagan ko sa gawain ng Panginoon, kapatid, totoo yung sinabi ni David sa aklat ng Salmo. Naging bata ako, tumanda ako, hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos ang matuwid na nanghingi o nanlimos man lamang ng tinapay. Totoo yung sinabi ni Pablo that my God shall supply all my needs according to His riches in Christ's glory. Kaya sinabi dito, may pakinabang sa bawat pagsisikap. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Walang pinagkaiba yan sa praktikal na buhay. Kapag ka sa praktikal na buhay, tatamad-tamad ka, ay wala, gutom ka nga. Tama po? Amen po ba? Kaya sinasabi dito, work diligently. Kung paanong tayo'y nagtatrabaho ng masipag, no? Sa ating praktikal, sa ating pong buhay, para kumain tayo, para sumagana po tayo, ganun din po ang buhay po natin sa espiritual. Para pasaganain ng Diyos ang kaluluwa natin, para tayo ay bigyan ng Diyos ng isang masagana at malusog na buhay espiritual, we must work diligently for God's kingdom. Upang sa gayon lumago, umunlad ang ating mga buhay pananampalataya. So it is now time for us to work. Amen? Work for, sabi po rito, work diligently. Praise God. Then ikatlo, work for God's glory. Work for God's glory. Yan po mga kapatid, ang sinasabi po rito ng ating Panginoon. Okay? Nang ibig pong sabihin mga kapatid, sinabi po ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatay 31, kaya kumakain man kayo o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Praise God. Colossians 3:23, ano man ang ginagawa ninyo, gawin nyo ito ng buong kaluluwa na parang sa Diyos kayo naglilingkod at hindi sa mga
tao. Hallelujah. So, ibig pong sabihin, kaya kayo gumagawa sa gawain ng Panginoon, kaya kayo nag-share, hindi dahil inutusan ako ni Pastor Manny. Hindi dahil ito ang sinabi sa amin ni Pastor, kundi ito ay ginagawa namin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para magpa-impress po tayo ng mga lingkod ng Diyos. As if na ang ginagawa natin ay hindi para sa tao, kung hindi para sa Diyos. Work for His glory. Gagawin natin ito hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating mga leader, kundi sumusunod ako, nag-share ako, nagbabahagi ako, nagpapatotoo ko, nag-aakay ako, nagbibigay ako, nagkakaloob ako, ano man ang ginagawa natin para sa karya ng Diyos, ginagawa ko ito upang bigyang karangalan ang aking Diyos na buhay, ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Hindi para magpa-impress ng tao. Hindi para magpasikat. Kundi ginagawa natin ito, mga kapatid, para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, ito na yung oras para tayo ay gumawa para sa Panginoon. Gawin po natin ang lahat ng ating pong magagawa, ang ating pong kakayanan. Work fruitfully, work diligently na para bagang wala ng bukas. Sipagan na po natin. Dahil, sabi nga, nalalaman ninyo na pasama na, no? Pasama na ng pasama ang panahon, wala ng oras. Kaya, kumbaga, sa bawat araw na ginagawa po natin, gawin natin ito na parang wala ng bukas. Magpakasipag na po tayo. At gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, if it is time to work, maybe it is now time for us. Panglima po, no? Panglima. Okay? Ano yung number 1? Balikan natin. Number 1, time to wake up, time to clean up, time to dress up, time to work or time to go. And now, bilang panghuli, mga kapatid, it is now for us, no? It is now time for us to commit or dedicate our whole being to God. Panahon na. Oras na para italaga natin, ilaan natin, ialay natin ang ating buong pagkatao sa Diyos. Kailangang committed tayo at available palagi when it comes to the kingdom of God. Kung paanong ang Diyos ay palaging available at committed para sa atin, ganon din tayo pagdating sa kanyang gawain. 'Di ba ang Diyos, sabi niya, sabi rito, God is our refuge and ever-present help in times of trouble. Ever-present, laging handa. Ibig sabihin, laging siyang available. So, ang Diyos, naghahanap ang Panginoon ng mga manggagawang nakahanda at laging laan ang sarili. Anumang oras na siya ay gamitin ng Diyos. Kapatid, gaano ka kahanda? Are you willing and always available for God's work? Or marami tayong dahilan palusot sa Kanya? Ha? Ano po sa dalawa? Are you willing and available? Or may mga alibay tayo? May mga palusot tayo? Ha? When it comes to the work of God, God is calling us to work for His kingdom. And this is the right time to make available of ourselves because the time
is at hand. At ang sabi niya, ayaw niyang mapahamak ang maraming tao. Kapatid, 2 Peter chapter 3 verse 9 and 10. Ano sabi rito? Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapaghinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yun ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So sabi rito, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Kaya, are you available? Are you willing to commit yourself, your time, whatever na bahagi ng buhay mo? Willing ka bang i-commit sa Panginoon? Mga kapatid, dalawang bagay para ma-commit natin ang ating buhay sa Diyos. Dalawang bagay po. Unang-una, give yourself first to God. Give yourself first to God. Bigay mo muna yung sarili mo sa Diyos. Hindi yung oras mo. Hindi yung kayamanan mo. Hindi yung mga bagay na pag-aari mo. Hindi yun ang ibibigay mo muna. Kundi yung sarili mo muna ang ibigay mo sa Diyos. Katulad ng ginawa ng mga taga Macedonia. No po? Sinabi ron sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So they gave themselves first to God. Binigay muna nila ang kanilang sarili. Kaya nila nagawa ang tumulong. Sa sobrang hirap ng iglesia ng Macedonia, sa kabila ng kanilang kahirapan, nagawa nilang gumawa ng isang bagay para tumulong, mga kapatid. At yan ay nagawa nila dahil ibinigay na muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. Yan po ang bagay na dapat nating gawin. For you to commit and to dedicate your life to God, mga kapatid, you have to give first yourself to God. Bigay muna natin ang ating sarili. Dahil pag naibigay natin ang ating sarili sa Diyos, kayang-kaya nating gumawa, kayang-kaya nating maging available sa lahat ng oras. Hallelujah. Amen. Ikalawa, make yourself always available for God's work. Dapat po ang sarili natin ay laging handa, tulad ng mga Boy Scout na laging handa. Make yourself always available. Anumang oras kang utusan, isugo ng Panginoon, anong sasabihin mo? Tulad ng sinabi ni Propeta Isaias sa kabanatang 6 talata po ay 8. Anong sinabi po rito? At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayo sinabi ko, narito ako. Sabi ni Propeta Isaias, narito ako, suguin mo ako. Here I am, send me. Hallelujah. Kapatid, oras na para gumising. Oras na para maglinis. Oras na para magbihis. Oras na para gumawa. Oras na para maglaan at magtalaga ng ating buong pagkatao para sa layunin ng Diyos. Nalalapit na, maiksi na ang oras, samantalahin na natin habang may oras pa. Gising! Ikaw na natutulog. Ikaw na nagwawalang pakialam, nagwawalang bahala sa mga bagay na espiritual. Anong oras na, kapatid?
Anong oras na? Kailan ka pagigising? Kapatid, what time is it? It is now time for us to wake up, to clean up, to dress up, to work, and to commit and dedicate ourselves to the living God for His kingdom. Hallelujah. Naalala ko po mga kapatid, nung kami po ay bata pa noon, praise God, hindi pa ako full-fledged pastor noon, nasa band pa lang po ako. Praise God, hallelujah. Isa pa lamang po akong song leader noon, but kami po ay isinusugo na kung saang-saang mga pagamutan, kung saang-saang mga hospital. Naalala ko po noon mga kapatid, no? Kapag ka meron pong tumatawag sa amin sa opisina para ho magpadalaw kung saan-saang hospital, yung pong mga kasamahan ko na mga manggagawa, kapag ka po sila po ay narinig nila ang mga hospital na mga Makati Med, yung pong mga St. Luke, yung mga mabigating mga hospital po, abay, kanya-kanya una-unahan po sila. Pero when it comes doon sa mga San Lazaro, doon po sa mga hospital na katulad ng hospital ng Maynila, PGH, no? Praise God, dahil Jose Reyes Memorial Hospital, yung po bang mga government hospital, aba ay wala hong nagtataas ng kamay at marami po silang palusot at alibay. Pero ako po mga kapatid, lahat na halos ng hospital na mga hospital ng gobyerno, mga hospital na kung saan ay talaga naman nakakadiring puntahan, no, dahil sa sobrang dumi, pinupuntahan ko po. Pag ako po'y inutusan ni Pastor Prinsipe, sasabihin niya, Manny, puntahan mo itong listener na ito, pumunta ka sa ganyang bahay. Praise God. Hallelujah. Kaya ang bagsak ko po noon kung hindi sa mga hospital na mga publikong hospital, minsan sa mga depressed area, no po, uutusan ako para puntahan yung mga nangangailangan ng panalangin sa mga squatters, ano, pero pagka mga subdivision, yung ibang mga lingkod ng Panginoon na kasama ko, yung ibang manggagawa, bay, una-unahan. Namimili sila. Praise the Lord. Hallelujah. But then, mga kapatid, tandaan po natin, no? Kailan tayo bilang lingkod ng Panginoon, lagi po tayong available. Naalala ko po tuloy, shout out po sa ating kapatid na si Ma'am Eden na nanonood po ngayon. Shout out po Ma'am Eden. Kumusta na po dyan? Praise God. Ito po si Ma'am Eden. Anytime po siya pong makapagpapatotoo sa inyo. Anytime na yan po ay tumatawag po sa akin para ako magpunta doon at para magturo, para ho mag-share ng Word of God. Nandoon po kaagad ako. Agad-agad tumatakbo po agad ako sa kanilang paaralan. Praise God. Yan po ang makapagpapatotoo mga kapatid sa sinasabi ko po sa inyo. Ang inyong lingkod ay lagi pong available, lagi pong laan, no? Except kung ako po ay talaga namang masasabi natin na sa life and death yung aking dahilan, kaya hindi po ako nakakarating. Ano po? Praise the Lord. Hallelujah. But then, kung wala po akong mga talagang kagad ako anytime, anywhere, kahit saang sulok pa yan, pinupuntahan po ng inyong lingkod. Hallelujah. Ganyan po ang gusto ng Panginoon. Bakit po? Kasi ho, mga kapatid, panahon na. Malapit na ang panahon. Darating na ang Panginoon. Wala nang oras. Kaya, ginigising na tayo. Lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga anak ng Diyos, sinasabi ng Panginoon ngayong umagang ito, Hoy! Gising! Gising na! Oras na para maglingkod. Oras na para magpagamit po sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Dito po tayo nagtatapos sa ating pong dalawang bahagi po ng pag-aaral po natin ng kanyang mga salita. So ngayon po, dadako po tayo sa ating pong mga panalangin. Ano po? Praise God. Papanalangin po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah.
tayo'y manalig, mga kapatid, na sa ating pong paglapit at pagdulog sa Panginoon, ang katugunan at kasagutan niya ay ngayon na po, hindi po bukas, ngayon na. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala, So sasama po natin sa panalangin. kapangyarihan, sa Kanya'y walang matuwiran. Kung ikaw ay Ito po ang mga sumusunod na mga pangalan. Sama natin sa ating pong mga panalangin si Marilyn Estonacto Poster. Praise God. Romerico Dumlao na meron pong sakit na cancer. Ganun din po si Diosdado Gutera. Hanilin Alvarado, Silda Rosales, Romelito Valdez, Mir, Mami Chuchi Yuson, Mami Lourdestan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Elizabeth Ramirez and Family, Brian Bienviaje, Melly Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak na ang kanilang panalangin ay para po sa kanilang pensyon. Ganon din po si Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro at si Nanay Remy Costales. Doon isama rin natin sa panalangin ito pong mga kabuhayan ng ating mga kapatid tulad po ng Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Service, Jesus Our Wisdom Christian School, Veteran Motor Shop, Crisket Enterprises, yung pong architectural firm ni Brother Leo at yung bookkeeping firm ni Sister Lily at yung car rental services ni Brother Lloyd at ni Brother Fred Lopez. Ganon din po yung mga paupahan po ni Nanay Letty Ignacio at ni Sister Remy Costales, yung po kanilang mga paupahang bahay. Yan po ay atin pong isasama sa panalangin ngayon pong umagang ito. At maging yung mga kapatid natin na mayroon pong kabuhayan ng mga online business, ano po, sama rin natin sa panalangin yan. Ano po, praise God. Manalig po tayo at sumampalataya po tayo sa Diyos. Now, sabi rito, now is faith. Ngayon po ang pananampalataya, no? Kaya yung pong ating pong katugunan ay ating pong aangkinin sa mga oras na ito sapagkat ngayon na po ang kasagutan at katugunan ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming tinanggap bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Salamat sa muli kalakasang espiritual na tinanggap po namin sa araw na ito, O Diyos. Naririto po kami sama-samang dumudulog sa iyong banal na trono upang ilapit at idulog sa iyo ang mga pangalang nabanggit ko, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, nananalig kami at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na patuloy nakikilos at gagalaw sa buhay ng aming mga kapatid. Tulad po sa mga kapatid ko na dumaranas po ng matinding pagkikipaglaban sa cancer, Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mong ilapat sa kanila ang iyong mahimalang pagkilos. Lord, inaangkin ko ang divine healing miracle, Lord, para po sa mga taong ito na mayroong pong cancer, Lord. Lusawin ninyo ang bawat bukol, Panginoon Diyos, sa kanilang mga katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Right now, O God, ngayong oras na ito, ganun din po, ay dalangin ko na iyo pong hipuin ang buhay po ni Sister Marilyn Poster at ni Melly Domingo at ni Rosel Domingo, Panginoon. Ang kanila pong mga isipan, O Diyos, ay iyo pong baguhin. Nawa, O Diyos, ay magkaroon sila ng isang puso na kung saan ay isang pusong pagpapakumbaba, Panginoon Diyos. Mabuksan sila at kanilang maialay at maihandog ang kanilang buhay para sa iyo, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang magpakahayag sa buhay ng aming mga kapatid. Inaangkin po namin ang kanilang ganap na kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ganon din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na dumaranas ng
ng mayroong sakit sa puso, Panginoon, Lord, ipuin mo ang kanilang mga puso, lusawin mo ang lahat ng mga bara na nananalaytay sa ugat ng kanilang mga puso, sa mga nerves nila, Panginoon, at ganun din po, Panginoon, yung may mga problema sa kidney, O God, pagpalain po ninyo ang kanilang kalusugan, O God, ayusin po ninyo ang mga bahagi ng bawat parte ng katawan sa kanilang kalooban, Panginoon Diyos, at hayaan po ninyong maranasan nila ang iyong kabutihan. Pagpalain mo ng mabuting kalusugan ang aming mga kapatid tulad po ng mag-asawang Lopez, Panginoon Diyos, at si Bimbi Soribio. Salamat po, Ama, na patuloy mo siyang kinakalinga at patuloy na pinapatnubayan. O God, yung pong mga kabuhayan ng aking mga kapatid, O Lord, pagpalain po ninyo at patuloy, O Diyos, na pigilan at awatin po ninyo, Panginoon. Tanggalin po ninyo ang lahat ng mga kamay na pumipigil sa bawat biyaya at pagpapala, O Diyos, ng mga kabuhayang ito. Lord, we rebuke the spirit of poverty right now, O God, in Jesus' name, and we proclaim financial breakthrough, financial stability, O God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa madaling panahon ay marirelease ang pensyon ng mga anak po ni Sister Lisa, O God, ganun din po kay Nanay Estela Pugal, Panginoon Diyos, at sa lahat ng na mayroon pong mga pending na mga pensyon para po sa mga SSS, Panginoon Diyos. Ganun din po, Panginoon, ang Jesus Our Wisdom Christian School, O God, na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat guro, bawat estudyante, Panginoon Diyos, at ang mga may-ari ng paaralang ito, Panginoon Diyos, ay patuloy ninyong pagpalain. At lahat po, Panginoon Diyos, ng mga kapatid namin na patuloy na nakasubaybay sa programang ito, tulad po ni Sister Lisa Domingo na nasa gitnang silangan. Ingatan mo po ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay, Panginoon, na siya po ay isang frontliner sa Saudi, Panginoon. Nagtatrabaho sa isang ospital, Lord, patnubayan at gabayan mo po siya. Ganon din po si Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, Jun Soribio and family, Marvin Soribio and family, at Mario Soribio and family. Ganon po rin po si Mary Grace Somido Enriquez, Panginoon Diyos, ay pagpalain ninyo ang kanilang buhay doon sa gitnang silangan. Ingatan po ninyo ang aking may bahay, ang aking asawa na si Rochi Dalena, na araw-araw po na nagtatrabaho, Panginoon, sa gitna na milyon-milyon ang kaso ng COVID sa Amerika. Lord, ako'y nagtitiwala na ikaw ang magko-cover po sa kanyang buhay at kalusugan, Panginoon Diyos, at patuloy mo po siyang kakalingain ng iyong makapangyarihang kamay. Ganon din po si Zaira at si Desmond at ang aking mga in-laws na nasa Australia, America at Canada, Panginoon. Patuloy na sila ay iyong iingatan, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, maging sa mga kapatid namin na sumusuporta dito po sa Canada, Panginoon Diyos, ang pamilya po Quinto, no, ang mag-asawang Marilu at Israel Quinto, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo lalo na ngayong araw na ito ng kanyang karawan, Panginoon Diyos. Ganon din ang kanilang anak, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo. Ganon din po ang pamilya ni Rosemary de la Cruz sa Ludlala, pamilya po ni Marian Santos, Panginoon Diyos, at ang pamilya ni Chiki, Panginoon Diyos, si Leia, at ganun din po ang kanilang mga anak, Panginoon Diyos. Ganun din po ang Kalikdan family, O God, ay patuloy po ninyo silang pagpalain. Elizabeth Ramirez and family, at ang ganun din ang Kahala family. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami ay iyong inabot at tinagon. At ngayon na nga po, Panginoon, ang katugunan at kasagutan ng aming panalangin. Pagpalain ninyo ang lahat ng nanonood at nakasubaybay sa programang ito, Panginoon Diyos, na magiging laan at magiging handa sa anumang oras na sila ay gamitin mo. Salamat po, Ama. Dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah! Salamat po, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So sa lahat po na nakinig ngayong umagang ito, nawa ay pinagpala po tayo at mayroon po tayo na namang natutunan sa ating pong dalawang bahagi po ng pag-aaral ng ating pong salita ng Diyos. Ano po? Ng salita po ng Panginoon. So magandang umaga sa lahat ng po na nakikinig at nanonood po ngayon kay Sister Elizabeth Ramirez at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po kay Brother Luisito Biquiyabas at kay Ate Eloy Biquiyabas ng Dasmariñas, Cavite. Magandang umaga, kapatid. Praise God.
Hallelujah. Salamat naman sa Diyos at mayroon pong 1 week vacation si Sister Marilu, kaya pala hindi siya watching from work, watching together with Brother Israel dahil 1 week siyang nakabakasyon. Hallelujah. So enjoy your vacation, ha, Sister Marilu. Praise God. At ganun din, isang magandang umaga kay Maria Cyril Pormahelo at sa iyong buong pamilya. Hallelujah. Praise God. Kay Sister Rosemary Tasipit at kay Brother Romy Tasipit, isang mapagpalang umaga po. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. At ganun din kay Sister Marilyn Soribio na napakasarap magluto ng laing. Praise God. Kaya doon sa mga gustong umorder ng laing, PM nyo lang, Sister Marlene Soribio, hindi ho kayo magsisisi sa lasa ng kanyang laing. Wow, makakalimutan ninyo ang inyong pangalan. Sister Marlene, o-order po uli ako sa Sabado. Praise the Lord. Okay, sa lahat ng mga kapatid natin na nangangailangan po ng mga spare part ng motor, pwede po kayong magsadya. Diyan po sa may TS Cruz Subdivision, sa may Gladiola Street. Hanapin nyo lang po yung Veterans Motor Shop ni Brother Obet Soribio. Praise God. At para naman po sa mga nangangailangan ng mga gulong ng kanilang mga sasakyan at baterya ng kanilang mga sasakyan, pumunta lang po kayo rito sa loob ng Pilar. No po, bago po pumasok ng Pilar Village, makikita nyo po dyan ang Chris Kit Enterprises ni Sister Levy Rafael. Praise God, hallelujah. So yan po ang mga kabuhayan ng ating mga kapatid. At para naman po sa mga GPS, sa mga internet service, praise God, no? Pwede kayong magsadya sa Skyhook, sa Revlink at mobile device. Praise God. Pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila dyan kay Brother Bob Atendido. Hallelujah. At para naman po sa mga nais magpagawa ng bahay, magpa-renovate ng bahay, pwede po kayong makipag-alam kay Architect Leo para sa kanyang architectural firm, kay Architect Leo Rosas. Praise God. At para naman po sa pagsasaayos ng mga libro ninyo sa inyong mga kumpanya, meron tayong CPA. Praise God. No? Meron tayong accountant. Nandiyan po si Sister Lily Pangilinan. Hallelujah, na anak po ni Nanay Leti Ignacio. Pwede kayong magpaayos ng inyong mga libro sa kanya, ha? Praise God. At kung gusto po ninyo ng eskwelahan na ang itinuturo ay hindi lamang yung pong edukasyon na pangmundo, kundi nagtuturi rin po ng salita ng Diyos, praise God, ay pwede po kayong mag-enroll sa Jesus Our Wisdom Christian School dyan po sa may Bacoor, Cavite. Yan po'y nasa loob ng Meadowood Village. Jesus Our Wisdom Christian School. Yan po, mga kapatid. Yung malapit po dyan, pwede po kayo mag-enroll dyan. Kahit nasa malayo kasi, total online schooling naman tayo ngayon. Hallelujah. Amen? So, doon sa mga naghahanap ng mga maupahan, ano po? Yan po, mayroon pong pinaupahan si Sister Remy Costales dyan sa may San Antonio Valley 6. Hanapin nyo lang po Sister Liobi Palomares at ganoon din po kay Nanay Leti Ignacio. Yan. Kay libre na po kayo sa advertising, ha. Praise God. Yan, advertise ko na po yung mga business po ninyo rito. At ako po'y nagpapasalamat doon po sa kapatid natin na nagpadala ng ayuda, ano po. Napakaaga naman pong pamasko itong pong ipinadala nyo sa akin. Pagbukas ko po ng messenger ko, mayroong akong nabasa kagad, Advance Merry Christmas, Advance Happy New Year, Pastor. Para po sa amin, siya po'y nagpadala, no, na akin pong kinuha sa Western Union kahapon. Salamat po sa inyo, no po. Hindi ko nababanggitin ang inyong pangalan, no. Alam ko po na Diyos ang magbabalik ng inyong kabutihan. Salamat po at napakaaga po ng pamasko po ninyo sa lingkod ng Panginoon. Praise God. Pagpalain po ng Diyos ang inyong kabutihan, ha? Praise God. Ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng inyong mga kagandahang loob. Hallelujah. Kaya salamat. Salamat po talaga, mga kapatid. Sabi ko nga, ang bilis naman bumalik ng blessing ni Lord. Praise God. Hallelujah. Dahil ako po nung nakaraang linggo ay nagpala rin po, no? Meron din po akong pinagpala. At ako po ay talaga namang na-bless din po, praise God, nung mga araw na yon. At bumalik agad yung ginastos ko po agad doon sa pinagpala na mga lingkod ng Panginoon, ha? Praise God, hallelujah.
Salamat sa tunay nga na napakabuti ng totoo siya sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, muli po, ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam. Ano po? Praise God. So, shoutout po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan at kay Nanay Estela Pugal. Nanay, kumusta po? Praise the Lord. Hallelujah. At ganon din po kay Nanay Flor de Lisa Lopez at Brother Reynaldo Lopez. Hallelujah. Shoutout kay Nanay Letty Ignacio at ganon din kay Nanay Esther Pagtakhan. Praise the Lord. At yung pong boarding house po ni Mami Chi, open na po for rent. No, diyan po sa may San Antonio, doon po sa mga naghahanap po ng boarding house. Yan po sa may San Antonio. Punta lang po kayo, hanapin niyo po si Mami Chuchi Yuson. Hallelujah. Praise God. Sana ba yon? Nahanap ko po yung ano po, yung sinen po ni Sister Annalisa. Meron pong nawala na Sister Annalisa, natabunan. Praise God. Hindi ko na nabasa yung iyong PNM. Hallelujah. Sandali lang, Sister Annalisa. Surendra Singh ba? Ano to? Praise God. Surendra Singh. Shout out kay Surendra Singh. Indian yata ito. O Pakistani. Ano ba ito? Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, sa himig po ng tugtuging ito, muli, ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam. Muli po, bukas ay magsama-sama po tayo. At doon sa mga nais pang magpadala at magpahatid ng kanilang mga tulong at mga ayuda, mga kapatid, pwede po kayo mag-PM o pwede po ninyo ipadala through GCash 0920-436-9922. At inuulit ko, balik na po tayo sa ating physical worship sa araw po ng linggo. Mga member po, mga manggagawa po, balik na po tayo sa normal, no po? Hindi po new normal, back to normal kasi po late tayo nag-umpisa ng linggo. Praise God, back to normal na naman. Hallelujah. Praise God. Glory to God. So sa linggo po, magkita-kita po tayo, ha? Mga kapatid, mga workers, mga elders, pwede na po tayong magsama-sama sa ating pong physical worship service. Hallelujah. Praise God. Shoutout kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido at ganun din kay Brother Dan Somido and family. Well, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maghari po sa ating pong sambahayan at ganun din ang kanyang pagliligtas ay laging sumaatin saan man tayo dalhin ng ating mga sa mga trabaho po natin o anuman ang pupuntahan po natin ay pagpalain tayo ng kanyang kaligtasan at ang kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan sa gitna ng pandemyang ito. Manatili po tayong ligtas, manatili po tayong matatag, at manatili po tayong malusog, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Huwag kayong magdadalawang isip, huwag tayong mag-aatubili na dumulog at lumapit sa kanyang banal na trono sapagkat sa kanya ay walang imposible. Good day and God bless you all, brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Bye-bye.
Shout out kay Ma'am Rosalyn S. Torres, Sa kahirapan Ma'am Eden, Ma'am Rose, Ma'am Tess, at sa lahat ng mga teacher